Yeah! What's up mga kadil? Ngayon lang na naman ako nakagawa ng video kasi ang akala ko ay sa airport na ako gagawa. Gusto kong i-video kung ano yung nangyayari o kaya ano yung mga requirements pag uwi sa Pilipinas galing sa US. Pero hindi nangyari yon dahil canceled yung flight ko na naman. So for 5 times na-cancel yung flight ko. Last year pa sana ako nakauwi ng May 2020 pero na-cancel dahil sa yung nanay ko po ay nawala. Wala na naman ako. Same as yung nangyari doon sa tatay ko pero wala tayong magawa kasi meron namang mga rason na hindi natin na maiwasan gaya nitong COVID na eto. Para mas madali ay canceled ang flight ko 2 beses doon sa PAL. So, nagiba ako ng airline sa Cathay Pacific kasi maraming nag-aagawan nga doon sa PAL ng slot. So, sa Cathay Pacific ay 3 beses akong na-cancel. Yung panghuli ay flight ko sana ngayong April 1, 2021. Ang date ngayon dito ay April 1. Mamayang alas 9 sana ang flight ko sa Los Angeles International Airport pero hindi tayo pinalad. Yung itinerary ko na binigay, masaya-masaya na ako, andun na lahat yung time. After 2 days, ayun, nakatanggap ako ng email, your flight has been canceled due to blah blah blah. Ang daming restriction dyan sa Pilipinas. Kaya hopefully na sana ay maging okay na tayo dyan sa Pilipinas kasi dito masyadong marami ring case pero hindi sila sensitive na kagaya dyan. At saka always wear your mask kasi importante naman yung mask kahit na wala na yung mga face shield ninyo dyan sa atin dyan sa Baguio lalo na. Hay nako, so kailangan na naman nating mag-move on. Continue lang kung ano na naman yung ginagawa natin at hopefully ay makauwi ako soon. Idadagdag ko dito sa video natin o umpisa na natin na kanina pagkagising ko doon sa pintuan ay naglagay na naman yung pangalawang kapitbahay ko na Korean ng isang box. Yun yung ibinibigay ng government nung nakita ko ay yun yung food bank. Hindi yon nabuksan, hindi kami nabibigyan ng food bank. Binibigay yung food bank sa mga nangangailangan o mga senior citizens, ganon. Pero yung iba ay nabibigyan pa rin kahit marami silang pera kaya ayaw nila. At saka yung iba naman tinatanggap pa rin, collection, nilalagay dun sa cabinet and then tinatapon pagka-expire. So bubuksan natin yan mamaya kung ano ang laman ng food bank na binibigay ng government dito sa US. And then yung pangalawa na food na naka-box na nilagay na naman sa harap ng pintuan, yung Korean number 2 na naman na kapitbahay ko nilagay doon ay yun ay binibigay ng school sa mga estudyante. Libreng food ng mga estudyante, breakfast nila, for free yun. So bubuksan natin kung ano yung laman ng box na yun, kung ano yung mga binibigay ng school para sa mga estudyante. Nandito na tayo, nakaseta mga kadil. So ito yung sa Buena Vista, ang kukunin natin, Buena Vista Food School Weekend Meal Kit ang tawag nila dito. Weekend meal kit na binibigay sa mga student. And then ito yung food bank. Ayan. So buksan natin. Uunahin natin na bubuksan ay itong food bank na binibigay nila. Parang ayuda ito para sa mga parang tulong sa mga senior citizen, sa mga homeless, ano pa, yung mga kailangan ng tulong. Pero yun nga, sabi ko kanina, nabibigyan pa rin, na-identify pa rin doon sa listahan, hindi na-identify yung kung sino talaga ang may kailangan. Nabibigyan pa rin yung may kaya. Kaya ayun, ayaw nilang tanggapin and then yung iba ay iniiwan na lang doon sa labas ng kanilang bahay. At bahala na kung sino ang gusto nga pumulot nun for free.
So, eto. Ano kaya yung laman nila ng ayuda nila? Ito ay depende sa kung anong place. Ito, Los Angeles Regional Food Bank. Nakasulat pa, mayroon pa siyang sabi, Fighting Hunger, Giving Hope. Pero, tignan natin kung anong laman ito. Ito na. Mas maganda pa ata yung binibigay dyan sa atin. Oops. Ayan. Meron pang nagsasalita yung kasama ko. So ayan, yung kanina nagsasalita yung kasama namin dito, ni yung Daspan, nandito kasi sa harap ko. So dito makikita mo sa picture ang daming gulay pero dito sa karton walang gulay. Pero sabihin ko sa inyo, every week ay ang daming mga relief goods, mga free foods dito sa LA. Ang gagawin mo lang ay alamin kung saang lugar yung mga nagbibigay ng free food. Kaya walang magugutom dito talaga. Pero dito sa box natin, umpisan ko, eto, meron siyang peanut butter. Yan, peanut butter. Mostly dilata yung mga eto. Tomato soup, and then deep sea pink salmon. Puro dilata. Tomato soup. Ano to? Same pa rin. Peanut butter. Ano to? Binibigay para yung mga may gout. Pinto beans. Yan. Same pa rin. Parehas pa rin. Dapat nagsama na rin sila ng abrilata. Pink salmon. Del Monte Traditional Spaghetti Sauce. Bakit meron ito? Kasi may kasamang yan. So for spaghetti. Pero yung mga homeless, saan pa sila magluluto ng mga ito? Kaya pala marami akong nakikita na itinatapon lang doon, pati mga bigas. Alam nyo naman, tayo lang na Asian ang mahilig sa bigas. Sila parang tinatapon lang sa gilid kapag binibigyan sila ng ganito. Kinukuha lang yung bukas, amoy, tignan, and then kain. Sa atin, yung niluluto pa. Same pa rin. At ano ito? Beans na 2. Yun lang ang laman ng food bank. Ayan. Pero napansin ko pala yung ganito na food bank na ibang box, ang nakita ko ay different naman. Siguro weekly sila nag-iiba ng items. Kasi ito parang mostly ganito yung pinakita ko sa inyo. Parang anong papakinabangan ko, anong kakainin ko dyan, saan ko ba ihahalo ito. So ganun yung tanong mo, di ba? Pare-pares na lang tayo, anong kakainin ko dyan? Halimbawa kakain na ako mamaya, parang maghahanap ako ng iba. Hindi ako magkaka-interest dito sa pinakita ko sa inyo. Meron ito pero walang tinapay, di ba? Mga walang pares, maliban ito lang. At saka ito, magkapares yan. Pero sabi ko sa inyo, magkakaiba siguro kasi nagkataon lang na ito yung this week ang laman ng food bank nila. So, yun yung food bank mga kadil, and then ito na yung susunod, ito yung binibigay sa mga estudyante, LAUSD, sa mga student. Ano ba nakalagay? Weekend meal kit number 1. Siguro merong iba pa na binibigay dito. Kasi noon nakikita ko nung wala pang pandemic, every morning meron silang free breakfast doon sa school na binibigay. Mga fruits, yung milk, fresh milk, and then bread, ganun. Pero ngayong pandemic, nilipak na. So eto yung sa kanila. Each student daw yung isang pack dito. So yun ang titingnan natin dito. Dapat naka-refrigerate pala ito. Sinabi sa akin nung ibinigay. Pero hindi ko ginawa kasi punong-puno na yung ref doon sa loob at saka dito. Pero for the sake sa video,
tingnan natin yung laman nito. Kasi baka may nasira dito eh. Hindi ko nire. Ayan. Kukuha lang ako ng isa kasi pare-parehas din lang ang mga ito eh. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5 na pack sa ito. So, bubuksan ko lang dito ay ito lang. Yan. Oh, nakasil yan. So, meron tayong chips. Ayan, chips. Merong ano to, mini cheese burger. Oh, may patty siya oh. Titignan niyo dun sa loob, may patty siya oh. Wow. Bubuksan ko yung isa pero hindi ko kakainin ha. Ito oh. Yan yung binibigay. Ayan. Siguro masarap. Pero ewan. Ayan. And then, coffee cake. Wow, bongga yung mga estudyante rito. Original unsweetened. Oh. Ano to? Heating instruction. Talagang pinapainit dito kasi dito wala sigurong bahay ang walang oven. Pati yung mga school meron sila. Bread. Mayroon silang mini pizza. Yan. Same pa rin. Meron din siyang patty. Mabubusog ka talaga dito kung estudyante ka. Wow, ang yaman-yaman mo. Pag sa Pilipinas ginawa ito, ang swerte ninyo, mag-i-enroll na naman ako sa high school pag ganito. Araw-araw. At meron din sila nito. Dalawa. Sa atin, big 250. Ayan. So, dalawa. Pero sa akin, suggest ko lang pag dito, bakit walang mineral water? Kasi sa school nila, merong fountain, iniinom na. Sa atin, meron ba? Bihira lang, di ba? Sa private ata. Pero kapag public school naman, sa mga province, naiinom yung tubig. Mas healthy pa kasi galing sa spring, di ba? So, ayun ang laman ng meal kit nila. Weekly meal kit ng mga estudyante dito. Particularly LAUSD dito sa Los Angeles lang. Sa ibang state, hindi ko alam kung ano rin yung binibigay nila. Ito ay yung pinakita ko, ito ay ngayong pandemic. Pero kapag nag-o-open sila ay mga fruits, apple, pears, ganun ang mga nakikita ko. Pizza, meron din bread, fresh milk, yun ang mga binibigay. Banana, ang mga yun, fresh talaga. Pero ngayon, ito. Siguro kapag mga fruits, masisira kasi. So baka yun ang naisip nila. At ayun po, ang video natin na ngayon. At saka pala, total hindi na ako makakauwi. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please mag-subscribe na. Nakuha ko na po yung first requirement. Ang susunod na lang ay yung watch hour, pero malapit na rin yon. Kaya salamat po sa mga nanonood. Bukas, gagawin ko ay tatawagan ko yung suki ko ng Amazon and then kukunin ko yung leftover niya. Hindi yung bago kasi medyo mahal yon. So leftover muna tayo, yung pinaka-cheap, yun na yung aim ko eh. And then makakakuha at least ng konting gain doon sa leftover nila. Pero ginto sa akin. So ganun lang ang ginagawa natin.